Okay, okay, praise God. Salamat po, ha. Okay, dito na po tayo sa 10 mga kapatid, sa gayoy mapuno ang inyong mga kamalig, sagana at ang inyong mga aalisin ang aapaw ng bagong alak. Okay, sa 11, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Praise God. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak ng kanyang kinukulungan. Kinaluguran. Ayan, 13, mapalad ang tao na nakasumpong ng karunungan at tao na nagtatamo ng kaunawaan. 14, sapagkat sa kalakal niya ay maigi kaysa kalakal ng pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. 15, mahalaga nga kaysa rurabi at wala na sa mga bagay na mananasa mo sa maihalin tulad sa kanya. 16, karamihan sa mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwanagan, kamay ay mga mayaman at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Last but not the least, sa 18 po tayo nagtatapos, siya ang punong kahoy ng buhay sa mga nanghawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nanagmalagi sa kanya. Purihin ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Muli mga kapatid, tayo po ay dudulog po natin ang salita ng Diyos sa oras na ito. Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos, maraming salamat, Lord God, nabasa po namin ang iyong mga salita sa oras na ito. Let your will be done, Panginoon. Gamitin mo lang po ang inyong lingkod upang magbahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Wala po akong angking kaalaman, wala po akong karunungan na galing sa akin, kundi Lord, hallelujah, gamitin mo lang po ako mightily powerfully na tanging salita mo lamang ang mutawi sa aking bibig, Lord God. Bago ang lahat, Lord, patawarin mo po ako kung saan man po ako nagkakamali sa isip man, salita, sa gawa. Sinasadya ko man, Panginoon, o hindi, Panginoon, Lord Jesus. Ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ang inyong lingkod, hallelujah, upang maibahagi ang inyong mga salita sa oras na ito. Let your will be done, Panginoon, and double portion of your anointing, O Lord God, ipagkaloob mo po sa inyong lingkod na inyong gagamitin. Ano man ang hadlang, O Lord God, sa oras na ito, sinasaway ko po, winawasak po namin sa iyong dakilang pangalan in the name of Jesus. In the name of Jesus, Panginoon. Lalo na din po, Lord, sa aming amo na natulog, sana, Lord, hindi pa po sila magising at matapos po namin ang gawain na ito, Lord God. Maging successful po, Panginoon, sa inyong pangalan. Lord, hallelujah, hallelujah. Sa oras na ito, Lord God, padala po kayo ng marami pang mga kapatiran namin na makaparinig sa inyong mga salita, Lord God, sa oras na ito. Ito man ay rebuke, reproof, o encouragement, Panginoon, maraming salamat dahil hindi po ito galing sa akin, kung ito po ay galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo ang mataas na papuri at sa oras na ito, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Praise God mga kapatid, hallelujah, salamat 'no sa hindi po tayo nagsasawa mga kapatid na, umattend sa mga gawain ng Panginoon. Alam ko po na lahat po tayo ay busy, but ang pinaka-the best pa rin kahit busy tayo, tayo po ay nasa gawain pa rin ng ating Panginoon, and I think sa ating pastor diyan sa New Zealand is gabi na talaga at dapat tulog na. Okay, praise God, sa oras na ito mga kapatid, dalhin ko po kayo sa topic na nagsasabing, the rule for rich life, mga kapatid, the rule for rich life. Amen? Ang sabi po dito ni Solomon, si Solomon po, si Haring Solomon mga kapatid, ito pong Proverbs na ito ay, ang sumusulat po dito ay si King Solomon, mga kapatid. Siya po ang tinatawag na mayaman sa wisdom. Amen? Hallelujah. Praise God, hallelujah. Solomon shared the step to become successful in life. Amen? Ito po yung sinishare ni Solomon sa bawat isa. Amen? Hallelujah. Na paano ba magiging rich life? Amen? Rich man or rich woman. Praise God, hallelujah. Siguro sabi natin na rich na po ako kasi may saksakyanan po ako at maganda pong bahay ko. Kumusta? Totoo po ba ang rich ka na talaga? Amen? Hallelujah. Sabi dito, paano po natin magampanan na magiging successful in life? Amen. If we considered this as role for living, it will enrich life. Amen.
Number 1 po, meron po akong ibibigay sa inyo na point, mga kapatid. 5 lang po tayo at aabot po tayo ng 5 hours, joke lang. Sabi nga ng, amo natin gagawa pa daw ako ng gimat, oh, kasi sige, okay. Kaya praise God mga kapatid, bilis-bilisan lang po natin ito at alam ko po na hubog na po tayo sa salita ng Diyos. Ito lang po is paalala at isang pukpok lang po natin mga kapatid. Minsan 'no, pinupukpok, pinamartilyo tayo. Kanina pa tayo inaaway ni Pastor, Jory sa GCapp. Dito na naman, Sister Jeannie, inaaway mo naman kami, ano ba? Hindi po ako umaaway sa inyo, kundi ang ating Panginoon. Okey lang po ba? Okey, praise God. Kahit hindi kayo mag-okey diyan, okey na talaga kayo, okey, wala na kayong magagawa, okey. Praise God mga kapatid. Hallelujah! Balik na po tayo, sabi dito, hallelujah, how? Amen. How to become successful in life. Ito po ang lagi nating gusto, amen? Bakit tayo nagtrabaho? Gusto tayong magiging successful. Gusto natin makamit natin yung ating gustong lalo na yung nag-aaral, gusto ng mag-aral na makamit ko itong, gusto ko na tinatawag na kurso, amen? Kung nag-aaral tayo, mag-teacher ako, kailangan ko talagang makamit ko at matapos ko, 'di ba po mga kapatid? Gusto nating tapusin para maganap po natin, amen, ang rich life, amen, amen. Praise God. Kaya ito po mga kapatid, if we are considered this as a role for living, it will enrich life. Number 1 po, unang gagawin po natin. Points number 1, take note. Okay, ito pong una nating gagawin. Sa lahat po na nandito sa 28 people o souls mga kapatid, ito po ang number 1 natin nga gagawin, alam naman natin na ginagawa na po natin at didiinan po natin konti. Didiinan po natin konti. Okay, dito po sabi dito mga kapatid, number 1, ang binasa po natin sa 5 o ang number 1 po na ibigay ko na punto, trust in the Lord. Pero kahit, sabihin pa ni pastor, "Trust in the Lord," pero talagang talagang nagbalisa talaga ako sa anak ko, kumusta na siya, nagbalisa. Yes, natural 'no? Natural po 'yun na maisip po natin, siyempre tao lang tayo, minsan nag-alinlangan tayong magtiwala sa ating Panginoon. Mas minsan mga kapatid, binigyan po natin ng halaga yung pagkabalisa po natin. Pero hindi niyo ba alam yung pagkabalisa hindi po 'yun nakakatulong sa atin, lalo na sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yan nakakatulong, bakit? Hallelujah, naging hindrance yan na dapat i-bless tayo sa ating Panginoon, pero dahil sa ating pagkabalisa, mga kapatid, amen, hindi po natin nakamit yung tunay na rich life. Praise God. Ang sabi dito sa number 1, trust in the Lord. Sa verse 5 and 6, with all your heart, head and hands, trust in the Lord. Amen. Ang sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon sa buong puso at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kaya mga kapatid, pag dumating sa panahon, sa punto nga di na tayo maniwala sa salita ng Diyos, ibig sabihin, naniwala tayo sa ating sarili. Pero ang sabi ni Solomon, mga kapatid, huwag kang maniwala sa inyong sarili o sariling kaunawaan. Amen? Ang sabi sa 6, kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Wow, thank you Lord. Ito pala ang nais ng Panginoon, na kilalanin natin siya. Kaya kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. At kailangan sa ating pagtiwala sa ating Panginoon with all your heart. Buong puso mong ipagtiwala sa ating Panginoon. Lord, ikaw na bahala sa aking pamilya. Lord, ikaw na bahala sa family, for example, sa aking married life. Lord, ikaw nang bahala sa aking nobya kung mayroon man kayong mga jowa diyan na hindi kayo nagkaunawaan. Kung siya ba talaga ang sayo, kung hindi, di ipagkatiwala mo sa Panginoon. Huwag kang maniwala sa inyong sarili lang na gusto. Everybody shout, praise the Lord. Okay, sabi dito mga kapatid, ano po daw number 1? Trust in the Lord. Hindi lang po 50-50 ha. Baka sabihin niyo, nagtiwala ako sa Panginoon, pero para tayong nag-alinlangan pa rin tayo. Ang isang tao mga kapatid, kung nag-alilangan tayo, ay wala tayong totoong tiwala. Amen? 100% na hindi tayo nagtiwala. Kaya kailangan tayo pag magtiwala tayo, Lord, ikaw na bahala. Lord, kahit anong gagawin ko, ikaw na bahala sa buhay ko, no? Noon po yung buong tiwala natin sa ating Panginoon. Kaya sabi nga sa ating ni Pastor James 1 verse 5 or 8, mga kapatid, sabi doon, hallelujah. Sabi doon mga kapatid, a double-minded man is unstable in all his way.
Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay nag-alinlangan na magtiwala sa ating Panginoon, hindi tayo katulad tayo sa isang alon, mga kapatid, kung saan yung doon din tayo, wala tayong totoong panindigan. Ang hirap 'no, ang sakit sabihan mga kapatid, wala tayong panindigan. Kaya napakasakit kaya 'yan pagka sabihin ka sa inyong, for example, ito lagi kasi pagdating talaga sa love, sabihan ka sa inyong jowa, "Uy, wala kang panindigan, sabi mo ako lang yung mahalin mo, pero bakit may mahal ka ng iba?" 'Di ba ang sakit? Sabihan kang wala kang panindigan sa inyong mga salita, amen? Ang sakit. Kaya minsan mga kapatid, sabi nga ng ating Pastor James, "A double-minded man is unstable in all his way." Amen? Kaya kung tayo magtiwala, 'wag po tayo magduha-duha, sa Bisaya pa. Amen? Hindi po tayo puwedeng magsabi nga, hallelujah. Kasi ang sabi ni ni Haring Solomon mga kapatid, "With all your heart, head and hands, trust in the Lord." Praise God, hallelujah. Doon na po tayo sa number 1 at tapusin na po natin at punta po tayo sa verse at number 2 mga kapatid. Ito na pong number 2 at maghintay lang po kayo kasi may mga masasarap po na pagkain ngayon. Okay, number 2 po. Kung naintindihan na po natin itong number 1, hindi naman 'to mahirap ipaliwanag. Kaya nga sabi doon sa Stephen na nag-aaral po kami mga kapatid, hindi mo kailangan na na talagang tumpukin mo yung yung tinatawag na mayroon kang tutumpukin kundi yung kalooban ng Panginoon, yung gusto ng ipapagsabi sa atin. Kaya ang sabi dito, "With all your heart and head and hands." Ibig sabihin, "Lord, bahala ka na Lord." Amen, ubos-ubos na talaga ako. Doon na ako nagtiwala sa kanya. Kaya minsan mga kapatid 'pag nasa tayo, ang hirap magtiwala. Kaya trust in the Lord. Kaya kung may problema ka man, trust in the Lord. Okay, number 2 na po tayo mga kapatid para hindi po tayo mahaba-habaan dito. Okay, number 2 mga kapatid. Okay, verse 7, 8 mga kapatid. Sabi nito, "Turn aside evil." Praise God, hallelujah. Sa verse 7 na ating nabasa kanina, verse 7 to 8, ano pong ibig sabihin dito? Ang sabi dito, "Huwag kang magpapakapantas sa inyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan ng inyong pusod at utak sa inyong mga buto." Praise God. Ano po daw? Holy living will bring health and happiness. Amen? Praise God. Kung tayo po'y namuhay na may kabanalan. Naalala ko tuloy yung topic namin kanina sa Jacob 'no, na sanctification. Praise God. Kailangan pala tayong mamuhay na may kabanalan bago natin makamit yung ito po palang rule for rich life. Lord, gusto mo pala akong maging banal para makamit po natin yung rich life natin. Ibig sabihin, hindi pala yung tinatawag na marami tayong pera ay rich na tayo. Amen? Ito pala ang nais ng ating Panginoon sa oras na ito, turn aside evil. Gusto ng Panginoon, holy living will bring health and happiness. Kaya mga kapatid, kung nais natin, no, hallelujah, magtiwala tayo dito and then, turn on aside evil. Kung tayo po ay namuhay, mga kapatid, sa kasamaan, hindi naman ako na pumatay, sister, bakit sabi mo kasamaan? Hindi. Yung namumuhay ka pa rin sa yung tinatawag mo natin na walang kabanalan. Namuhay ka pa rin sa kamunduhan, praise God. Kaya, yung mga kapatid, sinisira mo yung sarili mo sa kamunduhan. Yung nag-iinom, umiinom ka pa rin, praise God. Ibig sabihin doon mga kapatid, nandoon ka pa sa part na hindi ka pa na tinatawag ng mga kapatid, hindi ka pa nagiging banal that time. Kung yan pa po ay patuloy mo pa, nagsigarilyo ka pa, or sa mga babae dito ay ng babae, ng lalaki pa. Kung meron pa naman tayong gano'n mga kapatid, hindi pa po 'yan, holy living, 'no? Kaya hindi po natin nagampanan o nakamit yung rich life kung tayo po ay nanatili sa mga gawa ng kalibugan sa ating mga sarili. Amen? Kung tayo po ay nanatili niyan ngayon mga kapatid, sabihin natin, "Lord, ayoko na Lord," 'no? Surrender mo 'yan sa Panginoon. Turn aside evil mga kapatid. Holy living will bring health and happiness. Amen? Ang totoo, mga kapatid, na rich life, yung hinahayaan mo, yung humiwalay ka sa mga mali na mga ginagawa. Amen? Humihiwalay ka. Dahil nais ng Panginoon magiging rich tayo. Paano tayo magiging rich kung hallelujah, sumusunod naman tayo sa kamunduhan, sumusunod naman tayo sa maganda din, pero wala tayong tunay kung saan ba talaga tayo. Kaya sabi nga, doon balikan po natin yung word na a double-minded man is
unstable in all his way, 'no? Kung ano po yung nakasalamuha natin ay sumusunod pa rin tayo. Pero 'pag tayo po talaga ay hihiwalay na dun sa masama mga kapatid, may boundary na po tayo. Alam na po natin yung mali, wag na po nating gagawin, amen? Kung nandiyan na po ang Panginoon, gusto mo, yun po ang nakamit natin, nakakamit na po tayo sa rich man o rich life mga kapatid. Okay, okay, naintindihan na po natin nun ang number 2. Okay, number 3 na po tayo mga kapatid sa hindi pagtatagal, okay. Open your mind and mga kapatid 'no, at ang number 3 po sa verse 9 and 10, ito po'y minsan pa po ang iba dito hindi pa po nakasunod. Hallelujah. Pero sa totoo lang mga kapatid, kung sumusunod po tayo dito ay talagang pagpalain po tayo. Okay, number 3, tied to the Lord. Sister Jeannie, bakit nasali 'yan? Okay, okay, paliwanag ko saglit. Okay, Kawikaan chapter 3 verse, 9 to 10. Okay, basahin po natin mga kapatid, bakit napunta tayo dito? Iwan ko baka baka nga mayroong pinapaalalahanan ang Panginoon. Tied to the Lord. Number 3 ha, tied to the Lord. Hindi po 'to salita ko kaya akala ko nga iba yung ipapadala, kaya dito po tayo ngayon. Okay, tied to the Lord. Verse 9 to 10 ang sabi niya, "Sa gayo'y napuno ang inyong mga kamalig ng sagana at inyong mga alisin ang mga apaw ng bagong alak. Anak, huwag mong hamakin ang parusa sa Panginoon ni mayamot man sa kanilang saway." Praise God. Sa 9 pala ako magsimula, okay. Parangalin mo ang Panginoon, okay. Okay, nagkasinabot magud ta diri dapita, okay. Ulitin ko po. Number 9, parangalin mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Ito pala, kaya lang biblical pala mga kapatid, dito mga kapatid sabi dito, "Tied to the Lord." Sabi dito, "Honoring God with your wealth in worship." Hallelujah! Siguro mga kapatid 'no, nais ng Panginoon, honor God sa imong first income. Ibigay mo sa Panginoon yung sa Kanya. Hallelujah! Sabi dito mga kapatid, dahil doon mga kapatid ipagpapalain po tayo. Pagpalain po tayo, sabi sa 10, "Sa gayo'y mapupuno ang inyong mga kamalig ng sagana at ang inyong mga alisin ang apaw ng bagong alak." Wow! Praise God! 'Pag sumunod pala tayo mga kapatid, makamtan po natin ang rich life. Praise God! Hallelujah! Pero mga kapatid 'no, talagang kung tayo'y sumusunod, yung lahat na nga mga kapatid ay ibibigay lang sa Panginoon, umaapaw pa. Kaya hindi lang dito mga kapatid 'no, kaya nga kung nakarinig po kayo sa verse o sa shine ng ating mentor, Pastor Joe, about po sa giving 'no, hindi ko man masyadong napakinggan dahil sa kabisihan ko, pero nandoon totoo talaga yun mga kapatid. Honor God with your wealth mga kapatid, in worship mga kapatid. Amen? I-honor po natin ang ating Panginoon. Nais mo maging rich man, rich life, yun mga kapatid, tied to the Lord. Ibigay natin ang para sa Panginoon at yung ano sa'yo na. Praise God. Magkano lang ba yun? Sa lahat ng mga bright diha sa math, yung anak ko si Jeffrey, bright talaga 'to sa math. Totoo ba yun, Brother Jeffrey? Okay, hindi na po ako magpatagal. Okay, praise God. Tied to the Lord mga kapatid, ibigay po natin yung para sa ating Panginoon. Bakit? Hallelujah, ano pa daw? Umaapaw yung balik sa atin. Amen, umaapaw, aapaw na bagong mga blessing, praise God. Kaya kung sino man po ang hindi pa sumusunod dito mga kapatid, praise God, nawa mga kapatid na gustong pa natin nga mag-approve yung ating paglilingkod sa Diyos, praise God. Para sa akin hindi na ako mag-testimony kasi nakapag-testimony na ako. Kaya diretso na po tayo, number 4 na pala. Yun po mga kapatid 'no, ang pagbibigay po sa una, mag-honor God. Kailangan ibigay natin yung para sa ating Panginoon. At lahat ng meron, ang gusto natin ay ibibigay lang naman 'yan mga kapatid 'no. Kung iisipin po natin, "Lord, wala akong dala nung ako po'y napunta sa pinapanganak po ako sa mama ko kaya nararapat lang Panginoon na ang para sa'yo ay hindi ko ito idadamot." Amen? Hindi natin idadamot yung para sa kanya. Hallelujah. Ibig sabihin nakatulong ka pa at naging obedience ka pa sa kalooban ng ating Panginoon.
Kaya po ng mga kapatid kailangan din, number one, trust in the Lord, and number two, turn aside evil, and then tithing to the Lord. Kailangan din po talaga na tumulong po tayo. Okay, number four po, think over correction. Hallelujah, kay ito na naman po talagang may correction pala, okay. Okay, verse 11 to 12 mga kapatid, discipline is needed to have right direction in life. Sino bang gustong maging, ma-right direction tayo? Siyempre tayong lahat 'no? Ayaw natin na mamali tayo sa ating tinatahak. Ayaw din natin na magkamali tayo ng mahalin. Ayaw din natin mga kapatid na magkamali tayo na magiging husband. Ayaw din natin mga kapatid na magkamali po tayo na napili. Praise God, hallelujah. Okay, I know. Praise God. Okay, balik po tayo, think over correction. Number 4 po na mayroon palang correction. Sa verse 11 to 12, ang sabi dito, "Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway." Praise God. Ano po daw? Hallelujah. Hallelujah, praise God. Ang sabi dito mga kapatid, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Ito pala, Lord. Hallelujah, praise God. Kinukurik pala tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Amen? Kang tunay na anak, kinukurik. Kaya 'pag magsalita talaga 'to si me-mention ko na lang lagi, talagang na-bless din talaga ako sa kanyang buhay. Talagang hindi talaga siya mag-alinlangan 'pag yun ang ipasabi sa Panginoon, talagang direct to the point. Ito si pastor talaga natin na amen, saka kanyang kumbaga mga kapatid, 'pag talagang magsalita siya, talagang bumbahan. Sabi niya alam niyo po ba yung basta radyo bumbo, para puwede siya ilagay doon natin, talagang bumbahan, bumbahan tayo, okey. Hindi na ako magsalita kung sino siya. Okey, sabi dito mga kapatid, talagang ang sakit sa salita ng Diyos, lalo na kapatid lagi na pinapaiyak-iyak niyo na lang ako lagi. Kaya na masaya po ako mga kapatid na meron po tayong espiritu na gano'n, yung walang takot na i-share yung totoo, katotohanan talaga yung i-share natin siyempre, amen? Katotohanan, siyempre bahala kag masakitan ka diha, basta kabubuton sa Ginoo tumanon gini nato, okay. Hallelujah. Ang sabi dito, "Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kaniyang saway." Praise God, hallelujah. Kaya marami pong sinasaway 'pag mali po yung ginagawa natin siyempre sasawayin kita. Kasi anak ka pala ng ating Panginoon, anak tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya huwag po tayong maproblema kung tayo po'y sinasaway. Dahil po mga kapatid, okey, susunod na verse, basahin po natin. Apokalipsis mga kapatid, verse 3 to 19. Amen. Chapter 3 verse 19, "Ang lahat ng iniibig ay aking sinasaway at pinaparusahan." Ano po daw mga kapatid? Kaya kung mali po yung direksyon natin, paano tayo disiplinahin? Siyempre, mga kapatid, iko-correct po tayo kung hindi po tayo nagbibigay sa tithes natin, siyempre iko-correct po 'yan sa Panginoon. At sino po bang magsabi sa atin? Siyempre yung mga lingkod ng Diyos. Paalalahanan tayo, "Anak, hindi mo na nabigay yung para sa akin. Anak, hindi ka na sumunod sa kalooban ko." Hallelujah, inuuna mo na yung love mo na yan. Nakakasira na yun ng pananampalataya mo, ay gano'n ang Panginoon mga kapatid. Pero sinong magsasabi? Nakakatakot naman mga kapatid 'pag ang Panginoon, "Anak." Ano kaya yung buses ng Panginoon mga kapatid, sino lang ba tayo? Pero salamat sa Panginoon, bakit? Gumagamit po siya ng lingkod na minsan may mahinin magsalita, pero minsan talaga mayroong parang dalugdog ang salita. Masakit po mga kapatid, parang direct to the point. Sabi natin, galit na ako talaga dito ba, pero bumalik ka pa rin, gusto mo pa ako sisaktan mo na ako. Parang parang sabi mga kapatid, parang sumali 'to sa gira si pastor ba. Okay, sabi kasi dito mga kapatid, "Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at naparusahan. Ikaw nga ay magsikap at magsisi." Agoy mga kapatid, ano po ba yang reason bakit tayo kino-correct? Hallelujah, nais ng Panginoon na, ayusin natin yung daan natin. Kaya discipline is needed to have right direction in life. Kailangan natin yung koreksyon para, hallelujah, lumakad tayo sa right direction sa atong kinabuhi. Amen? Paano ba tayo lumalakad? Siyempre mga kapatid, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sumunod tayo dito sa mga salita niya. Ito yung
koreksyon, magko-correct sa atin. Pero believe po ako sa mga tao na kahit gaano paano correct mga kapatid, na hindi sila sumusunod, believe na ako diyan. Pero once na tayo po ay nasasaktan pa sa salita ng Diyos, ibig sabihin meron kang Holy Spirit na sa inyo. Yung magsalita yung preacher mga kapatid na parang nasaktan ka, sabihin mo, "Bakit ako 'to? Eh, pastor hindi naman kita kilala. Uy, Sister Jenny hindi naman kita kilala, pero bakit ako yung nasasaktan?" Amen? Ba't nasasaktan ako? Kasi mga kapatid, yun ang salita nga ng Diyos, eh, buhay mga kapatid, amen? May, 2 talim po yan mga kapatid, sabi sa Hebreo mga kapatid na talagang hallelujah, kahit tago na tago ka na, hindi mo na alam, hindi alam namin yung ginagawa, hindi ko alam yung ginagawa, pero bakit ako natamaan doon at talagang nadidiinan pa talaga ako ni pastor ay, naku, next time pastor makinig pa rin ako sa'yo, pero hallelujah, doon na pala mga kapatid na nagsimula na, kaya pala hindi pala ito gusto ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, mahal ka lang ng Panginoon. Mahal lang tayo ng Panginoon, 'no? Yun po ang ibig sabihin kung tayo po ay kino-correct o koreksyonan mga kapatid sa salita ng Diyos. I mean, wala namang ibang makapag-ano sa atin mga kapatid kundi ang Panginoon naman po, okey? Sabi nga doon mga kapatid sa Hebreo 4, chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, amen, at mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak. Praise God, hallelujah. Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Praise the Lord, hallelujah. At sabi dito, bumaon hanggang sa paghihiwalay sa kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-isip at mga haka ng puso. Praise God, hallelujah. Kaya pala mga kapatid na tayo po ang sakit, praise God, hallelujah, 'pag tayo po ay natamaan sa salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na, hallelujah, dahil nasasaktan ka at hindi ka na magpatuloy, kundi mga kapatid, kung saan ka nagkakamali, edi 'wag mo na yung gawin. Gusto ng Panginoon. Amen? Hallelujah. 'Wag mo na yung gawin kung alam mong mali na pala ito. Thank you Lord. 'Wag na tayong magmatigas pa sa ating ulo o sa ating utok. Kung yun po ay sabi ng Panginoon, "Wag mong gawin yan anak, kasi anak kita, eh." Ayun ang Panginoon mga kapatid, na mahiwalay tayo sa Kanya. Kaya minsan, marami talagang pagpapalo na mga salita ng Diyos. Ay hindi naman alam ni pastor na nagme-makeup ako, hindi naman alam, ba't nandoon tayo sa sanctification. Talagang ang sakit. Gusto kasi ng Panginoon mga kapatid na sumunod tayo. Hindi naman kailangan Ah, yung mga parang ma-impress po yung mga tao sa atin 'no, kahit ganito lang yung mukha natin, "Lord basta ipapagamit ko po ito sa'yo." Amen? Hallelujah, kahit hindi naman tayo kagandahan, basta ang Panginoon po ang ating pinaglingkuran, mga kapatid, wala po tayong dapat ikakatakot. Amen? Wala pong mahirap sa atin kung tayo po talaga ay sumusunod sa ating Panginoon mga kapatid. Magkaroon po tayo ng rich life mga kapatid. Kaya think over correction. Ang correction po mga kapatid, ito po ang maghatid sa atin sa tamang direksyon sa buhay natin. Amen? Discipline is needed to have right direction in life. Amen? The role for rich life, number 1, trust in the Lord. Number 2, turn aside evil. And number 3, tithing to the Lord. And then number 4, over correction mga kapatid. Hallelujah. Pag ang tao magpa-correct mga kapatid, alam niyo po ba, lumalago. Dito sa imo mga kapatid, isa lang po ito, konti lang po itong ibibigay ko na testimony. Nakilala ko po yung tao na talagang, hallelujah, may teachable heart. Kasi nakita ko yung paglago niya. Pero yung tao na may sariling mundo, kahit gaano, kahit nangugat na kagwali, mga igsoon, share, wag yapon, gahig yapog ulo, waad yun ning lambo. Pero nakikita ko po yung tao mga kapatid kung sino po ang sumusunod. Bakit? Nakikita mo sa kanya eh. Kahit hindi na siya magsabi, nakita mo nag-grow siya. Kaya yung tao na sumusunod sa salita ng Diyos, yun ang tao mga kapatid, hallelujah, kahit mahirap sa kanya, pero sinusunod niya mga kapatid, nakita ko yung pag-grow mga kapatid. To God be all the glory. Kahit hindi ko na sasabihin basta kilala na po 'yan sa ating Panginoon. Okay mga kapatid, number 5 po. Hallelujah, kaya nais lang naman ng Panginoon na talagang mag-grow tayo, kung tayo po ay magpaturo. Huwag po nating hayaan na yung pagiging tayo ay, sabihin natin, ako alam ko na 'yan yung mayroon tayong sariling, sariling gusto ba, yung sarili na, "Ayaw kong gano'n." 'No? Praise God, hallelujah.
hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, nasa atin pa rin 'yan. Basta kung mag-suffer po tayo, saka pa tayo babalik, "Lord, susunod na ako." Kaya minsan tayo ma-feel, kaya 'pag ma-feel tayo do'n na natin maalala na, "Sana Lord sumusunod na lang ako." Sabi ng Panginoon, "Uy, wag mo 'yang mahalin dahil iba yung ugali niyan." Oh, 'di sumusunod ka na, wag mo nang ipatuloy pa yung naramdaman mo na hindi pala yun ka-ano sa Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, focus natin 'no. Ako kahit hindi ako makapagsalita dito mas gusto ko kasi na kami lang at sa Panginoon. Nung minsan mga kapatid, matagal naman talaga hindi ako nakapag-focus o nakapag-join dito. Yung mag-pray ka na bago ka matulog na hindi mo na namamalayan mga kapatid na 1 hour ka na pala na hindi mo na alam yung ginagawa mo, na hindi ko na mapigilan yung sarili ko na kahit walang nakakakita mga kapatid, yung bang pinapalakas ka ng Panginoon na habang nagsasalita ka na pati ikaw sarili mo na, "Lord, ano po ba yung sinasabi ko?" Yung gano'n mga kapatid. Kasi gusto ko kasi mas mag-isa ako na magpupuri sa Panginoon, pero hindi naman everytime talaga na gano'n mga kapatid. Gusto din ng Panginoon na i-share ko din yung goodness ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen? Gusto din ng Panginoon na kung gaano niya ako bini-bless, ise-share ko din sa inyo. Dahil talagang tunay mga kapatid, amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Kung hindi dahil sa kaniyang mga salita, hindi niyo po ako makikita. At kung hindi ako nag-obey sa kaniyang kalooban, hindi niyo rin ako nakikita. Kung nagmamatigas po ako mga kapatid, never ko pong ginagawa mga kapatid na kahit napakahirap para sa iba, pero walang mahirap sa Panginoon 'pag tayo pala ay sumusunod. Amen? Do'n ko naranasan mga kapatid na 'pag tayo pala ay sumusunod sa gusto ng ating Panginoon, mas the tayo na ibe-bless niya mga kapatid. Okay, number 5 na po tayo at hindi na po tayo magtagal doon. Okay, number 5 po mga kapatid, treasure God's wisdom. Doon po natin, ito po ang wisdom 'no, si Solomon po o King Solomon po mga kapatid, pinapapili po siya kung ano po bang gusto mo yung, ah, pero wala po siyang ibang pinipili, wisdom po mga kapatid. 'No, wisdom po, dahil ito po hindi natin mabibili, hindi natin mabibili sa pilak. Letter A, explore it. I-explore po natin. Seek it, for it is more profitable than the silver. Ito pong wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon sa verse 13 to 14, ang sabi dito, yamang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumapasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ano po daw? Yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, amen? Ingatan nating mabuti. Sabi dito sa 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa sa tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon may walang kasalanan. Praise God, hallelujah. Kaya explore it mga kapatid, explore po natin. Seek it for more profitable than silver. Yung wisdom mga kapatid na, hallelujah, alam mo ng mali. Alam niyo mga kapatid, kahit sino, hindi po natin mabago yung sarili natin. Pero magtaka ka na lang, Lord, 'di ba ang hilig ko magpantalon, Lord, bakit ngayon nandidiri na po ako? 'Di ba mga kapatid? Yun po wisdom from God. Yun pong treasure natin na, Lord, hindi ako marunong mag-share ng word of God, pero ba't ngayon nagse-share na ako? Yun po mga kapatid ay mula po yan sa ating Panginoon. Sa totoo lang hindi natin puwedeng baguhin yung sarili natin kung tayo-tayo lang talaga. Kaya kailangan po natin ang wisdom na mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, doon po tayo unti-unti tayong binago ng ating Panginoon sa pamagitan ng kaniyang mga salita. Amen. Letter B, entreat for it. Sabi dito, hallelujah, sa verse 15 to 16, mga kapatid, request for it, for it is more precious than rubies. Ano po daw mga kapatid? Hallelujah. Ang wisdom po mga kapatid, precious than rubies mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya kung mayroon tayong karunungan, hallelujah, thank you Lord. Huwag po nating, hallelujah, hayaan mawala po ito sa atin. Ito po'y napakaganda. Napakaganda po mga kapatid na tayo po ay merong karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa key verse kanina, seek for 13 to
Ang sabi dito, hallelujah, praise God, mapalad ang taong nakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 'No? Mapalad tayong mayroong karunungan sabi sa Solomon o ni King Solomon mga kapatid. Doon pa rin tayo sa ating key verse sa hallelujah, sa praise God, Proverbs 3, chapter 3 verse 5 to 13, 14 mga kapatid. Mapalad ang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagtatamo ng kaunawaan. Praise God! Mapalad tayo mga kapatid na naunawaan natin ang salita ng Diyos. Mapalad tayo mga kapatid na giupin natin ang ating puso at pinapasok natin ang ating Panginoon. Mapalad tayo mga kapatid na meron palang salita ng Diyos na kaya tayong baguhin. Mapalad tayo mga kapatid na kahit sa online lang mga kapatid, dito tayo hinubog ng salita ng Diyos. Mapalad tayo mga kapatid na kahit haleluya hindi man tayo literal na nagkikita, pero doon pa lang sa salita ng Diyos, doon ka nagsimulang binago't binago ka ng Diyos. Bakit? Doon mga kapatid, sabi dito, mapalad ang taong nakasumpong ng karunungan. Amen? At ang taong nagtatamo ng kaunawaan. Ang kaunawaan mga kapatid, mahirap po ito. Mahirap po ito mga kapatid kung hindi po natin tawagin ang ating Panginoon. Mahirap po mga kapatid. Maraming mga tao ngayon na bulag sa katotohanan. Maraming mga tao ngayon mga kapatid talagang kung saan daw sila nagsimula, doon lang din daw sila magpapakamatay. Pero mapalad tayo mga kapatid. Hallelujah, sa kabila ng mga taong yan mga kapatid, pero tayo po ay binigyan natin, hallelujah, ang Panginoon ng halaga, yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At doon tayo sumusunod mga kapatid. At alam nyo ba, pag tayo ay sumusunod, magkakamtan natin ang hallelujah, ang tinatawag na rich life mga kapatid. Hallelujah, peaceful na pamumuhay. Yung kayo na lang sa Panginoon. Yes, hallelujah, magulo po ang buhay natin dito sa mundo. Maraming problema, maraming utang, pero pag tayo ay nasa Panginoon, hallelujah, Lord, hayaan po kita, Panginoon. Amen? Sa'yo na po itong mga problema ko, Lord. Ayoko pong mag-stay ako dito. Kaya nga mga kapatid, isang testimony sa ating pastor na sabi niya, bakit ako malungkot? Na kung malungkot ako, malungkot na talaga ako, maging masaya ako. Amen? Hallelujah, kaya makita natin masayahin siya. Kaya mga kapatid, nakita ko din talaga na napakahirap kung titingnan natin siya. Ang hirap naman ng buhay nito, pero tayo kumpleto, 'di ba? Parang masabi ko talaga sa sarili ko na, kaya nga eh, siya nga masaya, tayo pa kaya hindi magsaya na kumpleto tayo, 'di ba po mga kapatid? Kaya nakakainsulto po sa atin. Dahil lang sa mga problema natin, naiinsulto po tayo na hindi tayo magsaya, hindi tayo magpuri sa ating Panginoon, na kumpleto tayo. Saka pa ba tayo magpuri mga kapatid, 'pag hallelujah, meron ng mawala sa atin? Saka pa ba tayo, Lord, gusto kong pupunta ng mga gawain mo, Lord. Gusto kong pumunta ng mga youth conference. Lord, gusto kong pumunta ng general conference. Doon pa tayo pupunta na wala na tayong may nakulang na sa atin? Amen? Kaya ngayon mga kapatid, kumpleto pa tayo, 'wag nating hallelujah, 'wag po nating sabi bukas na. Kaya nga kung bukas pa tapos mamaya babalik na ang Panginoon, 'di na natin alam, wala ka na. Hindi na sabi na, "Bukas na ako magpabautismo," or tanggapin ng Panginoon, baka magkamali o baka mahuli na ang lahat mga kapatid. Walang walang pagsisisi na nauna mga kapatid, tandaan po natin 'yan. Ang pagsisi ay lagi niyang huli. 'Pag nahuli na saka pa ka magsisi mga kapatid, ay wala na, amen? Pero sa mga iba diyan na may plano, planuhin niyo talaga, amen? Dahil ang pagbalik sa ating Panginoon wala pong nakakatala. Kung sino man po ang hindi pa nakatanggap mga kapatid, kahit saan po kayo, puwede po kayong abutin kung gusto niyo. Pero kung hindi naman din po kami pumilit. Kasi marami namang tao, kahit nga si Brother Vince, isang isang testimony, kahit nasa Qatar siya, 'di ba inabot siya ng Panginoon. Nasa atin ang desisyon. Huwag po nating hintayin na, "Ay saka na ako Sister Jeannie pag-uwi ko sa Pilipinas." Okey, 'yan po ang gusto mo, 'di okey. Pero kung naka-decide talaga tayo mga kapatid, ang Panginoon ang gagawa ng kaparaanan. Walang hindi magagawa ng Diyos. Yes, mahirap sa tao, mahirap sa ating tao, pero 'pag ang Panginoon po ang gumagawa mga kapatid, walang mahirap. Amen? Hallelujah. Okay, letter B na po, entreat for 8 mga kapatid. Sa verse 15 to 16, request for 8 is more precious than rubies. Sabi dito sa 15 mga kapatid, ang sabi ito, mahalaga nga kaya sa rabi at walang mga bagay na nanasa mo sa
maihalintulad sa Kanya. Sa karamihan ng araw ay nasa Kaniyang kamay at sa Kaniyang kaliwanagan, mga kayamanan at karangalan. Praise God, nasa Panginoon ang kayamanan na gusto natin. Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, ang tao pala na makikita mong masayahin dahil nasa kanya na yung wisdom na mula sa Panginoon. Ang wisdom po daw, mga kapatid, more than sa silver, sa bulawan, sa mga gold diri sa kalibutan. Ang gold mawala man na, ang silver mawala magyapon na, pero ang wisdom na ipagkaloob ng Diyos, yung hallelujah, natakot tayong gumagawa na ng masama. Kung hindi pa tayo matakot mga kapatid, ipag-pray natin, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom na mabago po ako, na hindi na po ako gumagawa yung marunong pang magpakita pa yung cleavage mga kapatid sa online, magti-TikTok. Kung hindi mo pa yan alisin mga kapatid, I tell you the truth, ibigay mo yan sa Panginoon. Lord, hanggang ngayon Lord, nagti-TikTok pa rin ako at nagpapakita pa ako sa aking napakagandang katawan. Kahit gaano mo makinig sa salita ng Diyos, hindi mo pa rin yan baguhin. Kung hindi mo talaga yan isabi sa ating Panginoon, hindi talaga yan mabago mga kapatid. Amen? Sa tingin mo ba masaya ka doon sa ginagawa mo? Nakakahiya po mga kapatid. Kung gusto mo yan gawin, gawin mo pa rin. Sige, isaya-saya mo mga kapatid, pero napakahirap po. Amen? Be wise as a Christian. Okay? Request for it more precious than rubies. Yung makarunungan na mula sa ating Panginoon, yun po ay hindi mabibili kahit ano mga kapatid. Amen? Letter C, embrace it. Verse 17-18 mga kapatid, those who cuts it will become more blessed. Ano po daw mga kapatid? Those who cuts it will become more blessed. Kung sino, okay, kung sino po daw ang, sabi doon 17 mga kapatid, okay, basahin po natin. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at ang lahat ng landas sa kapayapaan. Yun pala ang matatamo natin mga kapatid, kung tayo po ay sumusunod ng ating Panginoon. Makakamtan po natin ang peace of mind, yung kapayapaan sa ating pamumuhay mga kapatid. Kaya bakit kailangan natin 'to? Kasi sabi ng Panginoon, ang wisdom more than pa sa mga nasa iyo ngayon, magandang bahay, magandang sasakyan, 'di ko alam kung ano pong natatakilik sa atin. Ano pong naipon mo ngayon, na yun po ay akala mo masaya ka diyan? Oo, ilagay natin, nakabili po ako ng magandang cellphone. Yes, 1 year. Mga kapatid, yung magandang cellphone mo, amen, napi-feed na yan, naghanap ka na naman. Ang tao hindi nakisayahan mga kapatid. Yes, masaya lang tayo ng panandalian, amen. Yung bahay maluluma din yun, oo, ang ganda ng bahay mo. Pero mga ilang buwan, year, mga kapatid, nabago yun. Naluma din yun. Kaya ang pinapalaka-importante na makamit natin sa ating buhay is yung salita ng Diyos at yung sumunod po tayo. Yung nakamit natin yung wisdom na hindi na po natin ginagawa yung mga mali na nagawa po natin dati. Amen? Hallelujah. Embrace it, mga kapatid. Those who cuts it will become more blessed. Sabi sa 18, siyang punong kahoy ng buhay sa mga naghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Kaya mga kapatid, kung namalagi tayo sa salita ng Diyos, tayo po ay mapalad. Tayo po ay mapalad. Bakit? May takot po tayong gumagawa ng masama. Kaya nga, ang pinakapaborito ko na salita mga kapatid, yung sabi ng Panginoon na, sabi doon mga kapatid sa tinatawag na, ah, sa Psalms 119 verse 11, "Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkakamali o magkakasala." Kasi kung mayroon tayong salita ng Diyos mga kapatid, dahil alam natin na bawal ito, hindi ito kalooban ng Diyos, sumusunod tayo sa instruction ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita, hindi po mahirap sumunod mga kapatid. Hindi po mahirap na tayo po'y sumunod sa kanyang kalooban.
Pero kung lagi mong patitigasin yung ulo mo at sabihin mo, "Ako na 'to, tama 'tong ginagawa ko." Hallelujah. Mga kapatid, hintayin mo, mga kapatid, na dumating yung point na pagsisihan mo yung ginagawa natin. Wag po nating hintayin na dumating yung punto na magsisi po tayo. Dahil wala na talagang pagsisisi na nauna, kundi yung nahuhuli. Kaya mga kapatid, don't be wise in your own eyes, for it will ruin your life. Blessings come from seeking wisdom in God's word and living by it. Ano po daw mga kapatid? Ang pagpapala ay nagmula sa wisdom in God's word and living by it. Yung namuhay ka na may salita ng Diyos. Yung may takot ka sa salita ng Diyos. Kahit mahirap, mga kapatid, mamuhay tayo na may takot sa Diyos. Mamuhay tayo, hallelujah, na gawin natin yung kalooban ng Diyos. Dahil yun po ang nais ng Diyos sa atin. Magpakabanal po tayo dahil banal po ang ating Diyos, mga kapatid. Kung ano man po ang nais ng kaaway, hallelujah, na sirain yung pagkagiging banal mo, huwag mong hayaan. Hallelujah. Tayo'y pinili ng Panginoon. Hindi para ipahiya natin ang ating pinaglingkuran, kundi para, hallelujah, ibigay natin at i-share natin ng ating Diyos na pinaglingkuran. Siya ay banal. Siya ay banal. Kaya magpakabanal din po tayo. Hallelujah. Magpakabanal po tayo. Dahil ang Diyos nating pinaglingkuran ay banal po siya, mga kapatid. Banal po ang Diyos nating pinaglingkuran. Kung sinasalihan mo pa yung paglilingkod mo sa Panginoon ng masasamang gawa, mga kapatid, hallelujah, please lang, hintuin na natin 'yan. Huwag na nating hintayin yung mga panahon na baka magsisi po tayo at hindi na maibalik, mga kapatid. Yung pagsisisi na yun hindi na natin mabalik, 'no? Hindi na natin mabalik yun. Hallelujah. Huwag po nating hintayin na pagdating ng panahon, mga kapatid, yung mga pagsisisi natin ay hindi na yan maibalik. Yung mga bagay na mga mahirap ibalik na, mga kapatid, yung opportunity natin ngayon. May opportunity na dapat pang i-restore ang friendship natin, gawin natin. O kung may may opportunity na gusto natin na, Lord, restore mo yung marriage life ko." Yung opportunity na puwede pa natin itama yung mali, mga kapatid, huwag nating hintayin at na hindi na maibalik, mga kapatid. At yung trust natin, mga kapatid, huwag po nating hintayin na mawala po ito. Amen? At yung time po natin ngayon, mga kapatid, mga bagay na mahirap na, mga kapatid, konklusyon na po tayo. Mga bagay na mahirap ibalik sa tao. Opportunity, trust, time, and words, mga kapatid. Ang time napakahirap po ibalik. Ito ang time natin ngayon na mahirap na ibalik, mga kapatid. Hindi niyo naman alam kailan na naman po ako makapag-share, 'di ba? Ito po yung time, bawat minuto o isang pribilehiyo, mga kapatid, na dapat nating gamitin ng maganda. Huwag nating gamitin sa mga bagay na makasisira sa atin. Kaya may pagsisihan po ang tao 'pag tayo po ay sumusunod lang sa ating sarili. Amen? Kaya sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, sa Ephesians 5:16, "Redeeming the time, because the day are evil." This is a time, mga kapatid, nais natin magkaroon tayo ng rich life, unahin natin ang Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. And then, ibigay natin ang para sa Panginoon. Yes, pira lang. Yes, wealth mo lang 'yan. Pero 'pag ibigay mo 'yan, matamo mo yung kawakasan sa buhay mo at magkaroon ka ng blessed na buhay, mga kapatid. Yung time na hindi natin mababalik, yung salita na hindi natin mababalik, ang hirap. Yung nakapanakit po tayo ng salita sa mga kapwa natin, ay mahirap po 'yan ibalik, mga kapatid, 'no? Mawala lahat 'yun. Kaya ingatan po natin sa ating lahat, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, isa naman pong, isang paalala sa bawat isa sa atin.
na sumunod lang tayo sa Kanya. Kung ano man po mga kapatid, sa ating buhay ngayon, alam ko po na tayong lahat ay babaguhin at babaguhin ng Panginoon. Sumusunod lang tayo sa Kanyang kalooban at Siya na po ang bahala sa atin mga kapatid. Walang mahirap sa atin kung tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Una, trust in the Lord. At pangalawa, turn aside evil. And number 3, tithing to the Lord. And thinking, number 4, think over correction. And number 5, treasure God's wisdom. Hanapin natin yung wisdom na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Na walang pag-alinlangan mga kapatid. Hindi tayo mahirapan kung tayo lang po ay sumusunod. Ibaba po natin yung pride natin. Ibaba po natin yung gusto sa sarili natin. Huwag po nating pairalin yung gusto ng katawan natin. Amen. Yung gusto ng katawan natin mga kapatid. Yung, hallelujah, love the world, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ibigay po natin sa Panginoon. Ito po ang napaka magpapawik sa atin. For all that the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, it is not Father, but is in the world. Ibigay natin sa Panginoon. Magpapakumbaba po tayo. Gusto natin na magiging rich life po tayo. Hindi po yan makapagbigay ng kasayahan. Yung nakakamit natin na marami tayong pera. Malaki ang bahay po natin. No, hindi po yan ang totoong makapagpaligaya sa atin. Hallelujah. To God be the glory. Thank you, Jesus. At tayo po ay manalangin sa oras na ito. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, Lord, sa inyong mga salita ngayon. Sa oras na ito, Panginoon, Ikaw po ang aming isinasamba. Salamat, Lord, sa paalala mo sa amin. Salamat, Lord, hallelujah, sa mga salita mo ngayon na nabasa po namin sa Proverbs 3 verse 5 to 18, Lord. Trust to you, turn aside evil, tithing the Lord, and take over correction. And then, Lord, treasure God's wisdom. Lord, ito pong mga salita mo ngayon na naaral po namin. Nawa, Lord, hindi po ito lumalabay nga kawang lang sa among puso. Nataguan na mo ni Ginoo. Himuon na mo ni Lord nga ilaw sa aming paglalakad bilang isang mga mananampalataya na magkaroon po kami ng takot sa iyo, Panginoon. At masunod po namin, O Lord, ang inyong kalooban. Maraming salamat, Lord, dito sa devotional na patuloy mo dinako ang mga kapatiran ko, Lord. Ikaw po ang nakakaalam sa kanila, Lord, kung ano man po ang kahinaan nila, ano man pong weak nila, Lord God. Doon po, Lord, patatagin mo po ang bawat isa. Gawin mo po na maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. Kung ano man pong mga pagsubok na dumating sa buhay namin, Lord, ang aming mga panalangin, Lord, na patatagin mo po kami at bigyan mo po kami ng wisdom na mula lamang sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sa mga koreksyon. Salamat, Lord, sa mga paalala. Salamat, Lord, hallelujah, dahil dito po kami natuto, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. I-bless mo pa po ang aming mga pastors dito, Lord. Hallelujah, mula sa aming Pastor Ray, Pastora Ruth, at sa aming mga pastor, Lord. Ikaw po ang bahala sa kanila, Ginoo. Bigay mo po sa kanila palagi, Lord, ang kasayahan, kapayapaan, at lalo na din sa amin na tagapakinig, Lord. Ikaw lang aming itinataas. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. To God be the glory. Balik ko na po sa ating MC. Magandang gabi po at magandang hapon.